Ang Mas family ay pamilya ng mga gwapo. Maraming kababaihan ang humahanga sa kanila at ginagamit nila ang kagwapuhan sa lahat ng bagay. Si Okies, ang panganay na internet influencer. Milyon-milyon ng followers niya na tinuturing siyang love expert. Ito naman ang tatay nilang si Pakar na dating chick boy kung saan nagkaroon to ng mahigit 1,200 na girlfriend bago nito makilala ang nanay nila. At ang nanay naman nila ay si Busok na maganda pero may balbas. At syempre ang bidang bunso na si Kulin, ang pinakagwapo sa kanilang lahat. Lahat sila ay kinatutuwa ang pagiging gwapo, bukod kay Kulin na gustong mamuhay ng normal dahil sa tuwing lumalabas siya ay hinahabol siya ng kababaihan. Nababaliw ang mga babae pag nakikita siya. Hinihimatay, nawawala sa sarili, at dumudugo ang ilong dahil sa sobrang gwapo niya. Kaya kawawang bata talaga tong si Kulin. Kahit kailan ay di pa siya nagka-girlfriend at di rin siya lumalabas ng bahay. Kaya kahit ang pag-aaral ay sa bahay niya ginagawa, wala rin siyang kaibigan kundi ang alaga niyang goldfish at ang paborito niyang laruan ay ang mga collectible cards. Kaya nag-aalala ang pamilya niya habang pinapanood siya sa CCTV at gusto nilang magkaroon siya ng normal na buhay. Sinusubukan din nila siyang hanapan ng babae pero ayaw ni Kulin dahil ang gusto niya daw sa babae ay yung magugustuhan siya, hindi lang dahil sa kagwapuhan niyang taglay. Kaya umisip sila ng paraan para lumabas siya. Gumawa sila ng drama. Isang gabi nang pumunta si Kulin sa kusina ay nagsabuatan sina Okies, Papa, at Mama niya. Pinarinig nila kay Kulin na kunwari silang kinakapos na sa pera upang ihinto ang homeschooling niya para mapilitan siyang mag-aral sa normal na paaralan. Sa ganang paraan ay mapipilitan siya makisama sa ibang tao. Kaya nang marinig to ni Kulin ay nakonsensya siya. Kaya kinabukasan ay nagpasya siyang mag-aral ng normal. Kaya natuwa ang pamilya niya at pinagdiwang nila to. Pero may kondisyon si Kulin. Sa paaralan na puro lalaki lang daw siya papasok. Makalipas ang ilang araw ay masaya siyang hinatid ni Okies sa eskwelahan. Pero ayaw alisin ni Kulin yung helmet niya para daw maitago ang kagwapuhan niya. Kaya lalo tong umagaw ng pansin sa ibang estudyante. At dahil siya lang ang naka-helmet sa classroom ay napansin siya ni CD, ang class bully. Nang dumating ang teacher nila ay napansin din siya nito kaya sa pilitan nitong pinaalis yung helmet niya. At syempre wala siyang magagawa kung di sumunod. Kaya swabeng-swabe niyang hinubad yung helmet niya. Kaya sa sumunod na eksena ay sinusugod na sa ospital yung teacher niya. Dumugo ang ilong nito at nawala ng malay dahil sa sobrang gwapo ni Kulin. At ang sabi pa ng mga estudyante sa principal ay di daw kakayanin ng kahit sinong babae ang sobrang kagwapuhan ni Kulin. Tumakas si Kulin, pero hinarang siya ni na CD. Dinala nila siya sa storeroom ng eskwelahan at nagpakilala sila na parang Power Ranger. At matapos ang mukhang tang ang pagpapakilala ay inutusan siya ni CD na ayain sa prom night ang isang babae sa kabilang school na si Amanda. Siya ang leader at pinakamaganda sa eskwelahan na puro babae. Matagal nang gusto ni na CD na makasama sa prom night nila pero hindi pumapayag si Amanda dahil ang gusto lang nito ay gwapong lalaki. Kaya si Kulin lang ang pwedeng makapagpapayag dito. Pinasama din sa misyon si Kibo upang alalayan si Kulin. Pero ayaw pumayag ni Kulin sa utos ni CD kaya pumunta siya sa principal para magsumbong. Pero anak pala ng principal si CD kaya kinampihan siya nito. Kaya ngayon ay wala nang magagawa si Kulin kung di sumunod sa inutos ni CD. Kaya nung gabi din na yon ay nagpasya sina Kulin at Kibo na tapusin ang misyon. At na-realize ni Kulin na si Kibo lang ang nagpakita ng kabutihan sa kanya di dahil sa gwapo siya. Kaya tinuring niyang tunay na kaibigan si Kibo. Kinabukasan ay pumunta na sila sa BBM School, ang eskwelahan ng mga babae na pinapasukan ni Amanda. Agad silang naamoy ng mga kababaihan mula sa malayo. Ayaw sa pangit ng mga ito kaya pinapaalis sila. Pero nang napansin nilang naka-helmet si Kulin ay pilit nila tong pinapahubad. At nang hinubad niya to ay tila sumabog yung eskwelahan. Lumabas sa balita na nawala sa sarili ang mga babae doon, nagduguan ang mga ilong at tila sinaniban dahil sa sobrang gwapo ni Kulin. Kaya binansagan siyang too handsome to handle guy. Kaya napukaw ang pansin ni Amanda dahil sa pangyayaring ito at naisip niyang nababagay si Kulin sa kagandahan niya. Kaya ginawa niyang misyon na makuha si Kulin. Mula nang kumalat yung balita ay dumagsa ang mga babae sa bahay ni na Kulin. Sinamantala naman to ng pamilya niya para gawing tourist attraction yung bahay nila. May bayad ang bawat tour sa bahay at kwarto ni Kulin. At nang makita to ni Kulin sa balita ay pakiramdam niya ay binente siya ng pamilya niya. Kaya nang tinawagan nila siya ay tumangging umuwi si Kulin. Pumunta siya sa isang rooftop para magtago. At doon ay nakilala niya ang babaeng magpapabago sa buhay niya. Na-impress si Kulin dahil hindi to hinimatay o dinuguan ng ilong. At bukod pa doon, tumanggi tong makipag-usap sa kanya. Kaya nakaramdam ng pag-ibig si Kulin dito. Kasunod nito ay tinawagan niya si Kibo upang makitulog. Kaya inimbitahan siya sa bahay ni Kibo at pinakilala siya sa lola nito na malugod naman siyang tinanggap.
Napansin niyang nangongolekta din pala si Kibo ng mga cards na nilalaro niya kaya naisip niyang meron din pala silang magkakaparehong hilig ni Kibo. Kaya siguradong magkakasundo sila. Kinabukasan, pumunta sila sa school ng mga babae para hanapin yung babaeng nakita ni Kulin sa rooftop. Pero pinuntahan sila doon ni Amanda. Binigay nila yung proposal ni CD na magsama ang lalaki at babae sa prom night. Pero pag-iisipan niya pa raw to at nagkunwari siyang di nagugwapuhan kay Kulin, pero nang makaalis na sina Kulin ay di napigilan ni Amandang duguin ang ilong niya. Nakita ni Kulin yung crush niya pero di niya to nakausap dahil pinagkakaguluhan siya. Lagi nang magkasama sina Kulin at Kibo. Talagang nagkakasundo sila at naging mag-best friend silang dalawa. At isang hapon nang maglaro siya ng football ay nakita niya si Riri, yung babaeng crush niya na nakilala niya sa rooftop. Di niya napigilan na titigan to pero noon din ay dumating doon si Kibo at magkakilala pala silang dalawa. At natuklasan niyang crush din pala to ni Kibo. Tila malapit sa isa't isa sina Kibo at Riri kaya di maiwasang magselos ni Kulin. Di rin siya makatulog dahil ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Kaya naisip niyang humingi ng tulong sa kuya niya. Kinabukasan, nagkita sila ng kuya niya at tuwang-tuwa to dahil yon ang unang beses na tuturuan niya si Kulin para sa babae. Napatawad niya na din ang pamilya niya dahil kung di daw dahil sa nangyari ay di niya makikilala si Riri. Kaya habang namimili sila ng grocery ay pinalista ni Okis ang mga dapat niyang gawin para mapahanga niya si Riri. Kaya sinunod nga ni Kulin ang mga ito. Kahit alam niyang di niya mapapantayan ang closeness ni Kibo at Riri ay hindi pa rin siya sumuko. Sa sumunod na araw ay nakatanggap sila ng napakagandang balita. Pumayag na si Amanda na pagsamahin ng prom night ng mga babae at lalaki. Kaya sobrang naging masaya ang lahat ng estudyanteng lalaki at di lang sila kundi ang buong faculty dahil ilang taon nang di nangyayari ang ganito. Kinabukasan, pumunta si Amanda sa school ng mga lalaki upang bigyan ng imbitasyon si Kulin na umattend sa birthday party niya, at kasama nito ay binigyan din siya nito ng cellphone. At tradisyon ng eskwelahan nila na kapag inimbitahan ng isa, ay inimbitahan na rin ang buong eskwelahan. Nang gabi din na yon, ay nagvideoke sina Kulin, Riri, at Kibo. Nagkaroon ng pagkakataong nagduet si Kulin at Riri pero nakay Kibo pa rin ang atensyon ni Riri. Kaya nahalata ni Kulin na gusto nito si Kibo. Kaya nang sandaling lumabas si Kibo ay sinabi ni Kulin na huwag siyang umasa kay Kibo dahil di siya ang gusto nito kung di si Amanda. At halata ang kalungkutan sa mukha ni Riri. Nang makauwi na silang tatlo ay tinawagan ni Kulin si Amanda para humingi ng pabor. At syempre agad naman tong pumayag. Kaya nung gabing pumunta sila sa birthday party ni Amanda ay winelcome sila nito. Pero nakapagtatakang mas interesado to kay Kibo. Hinila pa nga siya nito para makipag-usap ng sila lang. Noon din ay dumating sa party si Riri at nahuli niyang hinalikan ni Amanda si Kibo. Kaya agad siyang umalis sa sobrang galit. Sinamantala naman to ni Kulin para magtapat ng nararamdaman kay Riri pero walang alinlangan siyang binasted ni Riri. Kaya wala rin siyang napala sa paninira kay Kibo. Samantala, nakita din ni CD sina Kibo. Syempre nagalit to at nagselos kay Kibo kaya ginulpi nila si Kibo paglabas niya. Nakita sila ni Kulin pero natakot siya sa kanila. Kaya lumapit lang siya nang wala na sina CD. Tapos ay tinulungan niyang makauwi si Kibo. Nakonsensya siya sa nagawa niyang pagkakamali. Kaya sa sumunod na gabi ay pinagtapat niya kay Kibo ang lahat. Nagulat si Kibo sa mga nalaman at sinabi niyang di niya naman daw kailangang gawin yon dahil kung nagsabi lang daw si Kulin na crush niya si Riri ay si Kibo na daw ang kusang lalayo kay Riri. Pinalis niya si Kulin dahil sa galit kaya napilitang umuwi ni Kulin sa bahay niya. Lubhang nalungkot si Kulin dahil sa nangyari at sobrang namimiss niya si Kibo. Nagkita sila minsan sa koridor pero hindi siya pinansin ni Kibo. Nag-aalala na ang mga magulang ni Kulin dahil napapansin nilang may pinagdadaanan siya. Kaya sabi ng nanay niya ay kung ano man ang gusto ni Kulin ay handa silang sumuporta sa kanya. Kaya na-realize niyang maraming tao ang nagmamahal sa kanya kaya kailangan niyang itama ang lahat. Kaya kinabukasan ay pinuntahan niya si Riri at pinagtapat niya ang lahat. Tapos ay pinuntahan niya si Kibo para mag-sorry. Sinadya niyang pag-usapan na crush din ni Kibo si Riri at nang umamin si Kibo na gusto niya din si Riri, ay pinakita ni Kulin na naririnig pala ni Riri ang lahat ng pinag-usapan nila. Kaya muli silang nagkasundo ni Kibo. Magkasama silang pumunta sa prom night. Kadate na ni Kibo si Riri at ang kadate naman ni Kulin ay si Amanda. Si CD naman ay bahala siya sa buhay niya. Nanalo bilang prom king and queen sina Kulin at Amanda pero narinig ni Kulin ang isang babae na nagsabing di naman daw kagwapuhan si Kulin. Kaya muli na namang tumibok ang puso niya. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang recap na tulad nito. Maraming salamat po sa panunood.